Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan natin ngayon ito saglit. Alam niyo ho ba na ang Korte Suprema ay nagalit na sa mga DDS? Yes. At kanila pong hahabulin etong mga fake news peddlers. Etong dalawang particular na kasalanang ginawa nila, na tila ay nakalimutan nila na sila po ay humihingi ng protection sa Korte Suprema. Naalala niyo yung mga pinatatawag sa Quadcom, sa Tricom, na hindi nagpakita at pumunta ng Korte Suprema, etong mga fake news peddlers, nagalit matawag na fake news peddlers. Ngayon, ang ginawa nila, kaya nagalit ang Korte Suprema at sinabi na hahabulin nila, imbestigahan nila, ang nagpakalat na may natanggap silang 16 million votes, 16 million signature campaign ng calling for PBBM's resignation, na binibigyan si PBBM ng 10 days magmula nung kahapon yata yun or today na araw para sagutin kung dapat bang bigyang pansin ito ng Korte Suprema. Tapos, syempre, maraming mga kababayan natin ang nag-alala talaga doon. Kasi Korte Suprema na yung nagsasalita eh. No? Na kung saan naman sinabi na natin, maaga pa lamang, na ito ay maliwanag na fake news sapagkat walang corroborative reports na available. At saka, sa diskarte, halatang halata na fake talaga. Isa pang nakapagpagalit po sa kanila, nga pala bago yun, in-identify po, di ba, ng Korte Suprema yung pangalan nung dalawang nagkalat. Isa nga pangalan ng tao at yung isa yung, ano ba yun, Chus Libugan. Isa nga FB page na DDS. Tapos merong ginawa pa silang katarantaduhan, yung hahabulin po nila, iimbestigahan, yung nagkalat daw ng balita na merong pong issuance ng temporary restraining order para doon sa pagpigil sa pagdadala kay dating Pangulong Duterte, no? Kumbaga pagpigil ito na madala siya sa The Hague, sa the Netherlands nung maaresto ito nung araw na yon. Tulungan natin ang Korte Suprema. Sino ho ba yung nagpakalat nito? Well, palagay ko ho walang iba kung hindi ang isang senatorial candidate na si Attorney Lambino. Kasi siya yung talagang makita niyo naman sa Facebook, yung video mismo na I believe that was live, na sinasabi niya na may na-receive sila na tawag. Ewan natin kung totoo yun, na may natanggap talaga siyang tawag. At ito naman po ang ating panawagan sa Korte Suprema nung kinontent natin yan. Kasi malaking insulto na sa kanila to. Sila na ho ang pinifake news, sila na yung pinaglalaruan, hindi kasi sila pumapalag. Sayang, korte ka pa naman, ilalapat mo yung batas, tapos ikaw na yung binababoy, hindi ka makapalag, o ayaw yung pumalag. So ngayon, kaya sila pumapalag na. Sabi ni Atty. Lambino, nung gabi, may natanggap daw siyang tawag. At yun nga, pupuntahan nila ni Atty. Torion, in which they did, pinuntahan nila sa Korte Suprema and they ended up para silang mga nakakulong. Naalala niyo yung eksena na yun? Tapos sabi ni Atty. Torion, tinatanong ng reporter, Sir, meron pa talagang temporary restraining order? Sabi niya, yun nga yung inaalam natin. Ang problema, wala tayong makausap dito, mga kababayan. Kung meron talagang inisyu ang Korte Suprema, hindi po nila kailangan na magtambay pa doon. Maibabalita ka agad ito sapagkat balita maghapon ang pagkakaaresto kay Duterte. At siguradong dadalhin siya sa the Netherlands bilang bahagi ng fulfillment ng ating obligation sa Interpol na nag-implement ng warrant of arrest laban kay Duterte. Di ba? At yung sinasabi nila na kapwa Pilipino, pinadala mo, sinuko mo, yan yung malaking katarantaduhan yan eh. Yan ay ugaling kampi-kampi, ugaling konsintihin kahit na mali. Akala ko ba guys gusto nyo ng rule of law? And this is it. We have the rule of law. Dura lex sed lex. Diba? The law may be harsh but it is still the law. Nakagawa ng kasalanan sa batas, mga kasong murder, pagpapatay ng mga tao, pinag-utos, pinagmamalaki, pinagyayabang ni Duterte. Oh. Diba? Kahit naman nasabihin natin drug suspect or whatever, lahat po ng tao ay entitled sa due process. Katulad niya, at nakakatawa nga kasi sinasabi rin nila na hindi siya binigbigyan ng due process. Ano pala yung binigay sa kanya? Kaya nga siya nasa ICC. Diba? Nakakulong siya ngayon at imposible na halos na makauwi pa ng Pilipinas.
Ngayon, balikan natin yung galit ng Korte Suprema. No? Basahin niyo po yan dyan sa mga balita. Makikita doon yung sinasabi nila roon. Talagang they go after with the fake news peddlers. Nung dalawang fake news na yon. Alam niyo, kailangan yung mga yan, makakasuhan yan, makulong yung mga yan. Anyway, 6 na taon lang naman ang pagkakakulong yan. Grabe, no? Paano nyo nasisikmura, mga kababayan? Mga kababayan na naniniwala sa kanila, ng mga DDS, na alam naman na ninyo na fake news palagi. Patuloy niyong pinaniniwalaan. Bakit ano to? Ito ba yung gamot sa sakit ng loob? Dahil hindi niyo matanggap? Pangarap ni Duterte ang makapunta ng ICC. At mananampal daw siya at maninipa ng mga judges doon at prosecutors. Igalang niyo po, respetuhin niyo. Kami nga tuwan-tuwa eh. Kasi yung dream niya dumating. Nangyari na. Ang tagal lang hinihintay, sabi nga long overdue, di ba? Kaya sabi niya madaliin na. And this is it. Di ba? Hindi kinakailangan i-fake news sa mga kababayan natin. Ngayon, nakarating na sa Korte Suprema at sukdulan na yung galit sa inyo, well, good luck na lang sa kanilang gagawing investigation. At sana lang ay talagang panindigan nila na habulin ito. Ulitin ko lang, isa po dyan sa nagpakalat ng fake news na merong nilabas na temporary restraining order nung araw na maaresto si Digong ay walang iba kung hindi ito si senatorial candidate Attorney Raul Lambino. Tingin ko hindi ko na kailangang ilagay pa yung video niyan sapagkat napanood ito ng buong bayan. Million views ang natamo ng mga nag-upload ng balita na yan. Di ba? So, nasa Korte Suprema po ngayon ang bola. Ano ang gagawin ninyo sa fake news na to? Palulusutin nyo ba to na kayo ng institusyon ay binababoy ng mga nakarang araw? Pinararamdam sa inyo na tumanaw kayo ng utang na loob, talikuran ninyo ang inyong mandato, talikuran ninyo ang hustisya, bagkos kampihan nyo ang pinagkakautangan nyo ng loob na si Duterte, lalo na dyan sa 100 na mga justices ng korte. Di ba? Palagay ko, malalaki na kayo. Alam nyo, hindi nyo sasayangin. Alam ko, hindi nyo sasayangin ang inyong pinaghirapan na mahabang panahon bago nyo pa man lang siguro nakilala si Duterte. 'Di ba? At alam rin ninyo kung ano ang klase ng kalidad niya. 'Di ba? Ngayon, dumating na yung matinding pagkakataon ninyo para panindigan nyo talaga na kailangan na talagang kalusin, labanan at puksain ang fake news peddling dito sa ating bansa. Sapagkat wala nang sinasanto ang mga rabids DDS. Kahit na Korte Suprema, ginagawa nila ng kwento. Hindi lang yung judge ng ICC na si Motok. Alright? So, maraming salamat sa Korte Suprema. Pati kayo ngayon, kakampi na ng taong bayan sa paglaban sa fake news peddlers. Alright?